Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Muli nandito po tayo sa ating daily live Bible study dito po sa Rema Philippines. At tayo po ay mag-aaral ng bagong topic na sinimulan po ni Pastor Oge kahapon. Ang topic po natin ay Why God Keep Choosing the Least Qualified. Kahapon po, naituro po sa atin ni Pastor Oge na yung unang tatlo, no, dito po sa pinag-aaralan po natin. Nabanggit po niya kahapon na wag nating titignan ng liit ng tingin natin sa sarili natin. At wag nating i-compare ang sarili natin sa iba. Hanggat ang Diyos ay nabubuhay sa atin at hanggat ang Diyos ang pumili sa atin, sabi niya, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kakayanan, kaya hindi dapat mag-alala. Amen po. At ngayon, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa topic na ito. At isa sa mga malaking katanungan sa atin ay bakit ba ang hilig ng Diyos na parang ang hilig ng Diyos piliin yung pinaka-least sa paningin ng tao. Amen po. Bakit kaya hindi na lang niya piliin yung mga pinaka, no? Ibig sabihin, yung mga pinaka-magagaling, yung mga pinaka-marurunong, yung mga pinaka-matatalino. At kung ibabase po natin ang sagot sa perspective po ng mundo, hindi ito mauunawaan ng tao at hindi nila ito matatanggap. Pero kung ibabase po natin ang sagot sa salita ng Diyos, dahil ang salita po ng Diyos ay ang perspective ng Diyos, magiging malinaw po sa atin ang mga ito. Naalala ko po minsan habang ako po ay nag-scroll po sa Facebook, meron ba akong nakitang post ng isang atheist. At ang sabi niya po doon sa post, sabi niyo ang Diyos ay perpekto at hindi nagkakamali ang Diyos. Pero bakit yung jellyfish at yung starfish, sabi niya, walang utak at walang puso? Hindi ba nagkamali ang Diyos doon? Amen? Lalagpasan ko na po sana itong post na to, pero hindi ko po matiis na hindi sumagot. Ngayon, ang sabi ko po dun sa comment section, sabi ko, tama ka na ang mga jellyfish at ang mga starfish ay walang heart at walang brain. Pero hindi mo ba naisip na lalong nahayag ang kapangyarihan ng Diyos doon? Dahil paano sila mabubuhay ng walang puso at walang utak? Dahil paano sila mabubuhay na walang puso at walang utak? Dahil ang gamit po nilang dahil gamit ang seawater vascular system, tubig ang pumapalit sa function ng dugo at kahit wala silang utak, may kakayanan sila na mag-regenerate kapag naputol ang isang bahagi ng kanilang katawan. Hindi ba ito ay patunay na may Diyos na nagdisenyo sa kanila at ito ay patunay ng kapangyarihan ng Diyos? Katulad nga po ng sinasabi po sa atin sa Isaiah chapter 55 verse 8, basahin ko po sa inyo, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, ni inyong pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Ang Diyos po, mga kapatid, mga kapwa kamanggagawa ng Diyos, ito po sa gawain ng Diyos, ang Diyos po ay Diyos at siya ay perpektong Diyos at siya ay Diyos at hindi siya magkakamali kailanman at hindi siya nagkakamali. Amen? At alam niyo po, hindi magkakamali ang Diyos sa pagpili sa mga tinawag niya, kahit ito ay hindi parang ayon sa standard ng tao. Amen? Hindi rin po makakahadlang sa atin ang ating mga kahinaan o kawalan ng kakayanan para magbago ang isip ng Diyos tungkol po sa pagpili sa atin. Hindi ba alam ng Diyos ang ating mga kahinaan? Hindi ba alam ng Diyos yung mga bagay na hindi natin kaya o yung mga kakulangan natin? Amen po, alam niya. Pero sa kabila ng mga ito, sinasabi pa rin niya sa atin sa kanyang salita sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ang sabi niya po, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Amen po. Ngayon po, tuloy po natin yung number 4 sa ating pinag-aralan, why God keep choosing the least qualified. Number 4 po, sabi po dito, builds dependence.
teaches reliance on God, not ability. Katulad nga po ng binasa ko pong verse sa inyo, no, ang sabi niya po doon, dito po sa may TPT translation, but He answered me, sabi niya, my grace is always more than enough for you, and my power finds its full expression through your weakness. So I will celebrate my weaknesses, where when I am weak, I sense more deeply the mighty power of Christ living in me. Upang tayong mga marurunong, sabi niya, upang tayong mga marurunong at walang alam ay matutong dumepende sa Diyos. No, ang isang dahilan bakit mas pinipili ng Diyos yung mga least qualified upang tayo po ay matutong dumepende sa Diyos. Ang gusto po ng ating Panginoon, maging dependent po tayo sa Kanya, katulad ng pagiging dependent ng isang anak sa kanyang ama. Amen po. At sabi niya po sa atin sa Zechariah chapter 4 verse 6, sinabi sa akin ng anghel, pinapasabi ni Yahweh, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa tulong lamang ng Panginoon. So ang tagumpay natin sa ministry o sa pagsunod natin sa Panginoon ay hindi po nakadepende sa abilidad natin, kundi sa kakayanan ng Diyos. Hindi nakabase ito sa mga kaya natin, kundi sa kakayanan o kapangyarihan po sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, kung nais nating magtagumpay, dapat po tayo ay maging dependent sa Diyos. Ang gusto po ng Diyos, maging asa tayo sa Kanya. Ang mga lakas at kakayanan natin ay hindi po sasapat. Para magtagumpay tayo sa paglilingkod. Ang kailangan natin ay ang kakayanan at kapangyarihan ng Diyos. Ang tunay po na magaling, ang tunay po na marunong, ay ito po yung mga tao na kaya o marunong silang dumepende sa Diyos, hindi sa kanilang sariling kakayanan. Ang mga kakayanan po natin ay may hangganan. Amen po, hindi tayo ganun ka lakas palagi. Amen po. So, kaya tayo nakakapagpatuloy dahil po sa lakas na nagmumula sa Panginoon. Maging nga po, sa pagpunta pa nga sa langit, hindi natin kaya mag-isa. Kailangan natin ng tulong ng Panginoong Jesus. Ang mga taong dependent po sa Diyos ay palagi nagtatagumpay. Lalo na po kaya sa mga naglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos na hiwalay sa Kanya. O hindi tayo dinisenyo ng Diyos na malayo sa Kanya. Dinesign tayo na kasama at malapit sa Panginoon. Kaya nga po sinasabi sa atin ng John, chapter 15, verse 7, sabi niya, kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen po. So, ang unang, number 4 na reason bakit po pinipili ng Diyos yung mga least qualified ay dahil sa ang nais ng Panginoon, tayo po ay maging dependent sa Kanya. Amen po. Punta po tayo sa pangalawa. Sa number 5, reveals grace, shows salvation and calling are undeserved. Dito po sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, ang sabi po dito, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Sa totoo lamang po, hindi po natin deserve ang kaligtasan at ang pagkatawag ng Diyos. Ang mga ito po ay nakamtan natin hindi dahil sa mabait tayo o hindi dahil sa magaling tayo o marunong tayo o matalino tayo. Nakamtan po natin ito dahil po sa biyaya ng Diyos. Sabi nga po ni Pastor Ogay kahapon, ang paglilingkod sa Diyos ay isang malaking pribilehiyo. Ang privilege po, hindi po ito binibigay sa lahat. Amen po. Ngayon, kaya nga ang pagpili ng Diyos, ang pagtawag ng Diyos ay isang pribilehiyo. Amen po. Kaya kung ikaw ay tinawag ng Diyos, isa ka sa nabigyan ng privilege na mapaglingkuran ang Panginoon. Ulitin ko po, ang mga ito po ay nakamtan natin hindi dahil sa ating sariling kakayanan, kundi dahil po sa biyaya lamang ng Diyos. Nakapaglingkod po tayo sa Diyos dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Amen po. Okay, so kung hindi po dahil sa biyayang ito, hindi tayo naligtas. At hindi rin tayo makakapaglingkod sa kataas-taasang Diyos, sa Diyos ng mga Diyos, sa Hari ng mga Hari, sa lumikha ng langit at lupa, kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi nga po tayo pwedeng lumapit sa kabanalan ng Diyos
Pero dahil po no, sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nakakalapit sa Kanya. Amen? Pero nagagawa natin ito sa biyaya ng Panginoon. Nakakalapit tayo sa Diyos. Amen? No? Nakapaglingkod tayo sa Diyos dahil po ito sa biyaya ng Panginoon. Amen po. Ang lahat ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Bakit po? Kasi sabi niya po dun sa last part ng verse, upang walang maipagmalaki ang sinuman. Ano po? At dahil po sa biyayang ito, kahit tayo dahil sa biyayang ito, kahit hindi tayo ang pinakamagaling, hindi tayo ang pinakamarunong sa buong mundo, amen po, makakapaglingkod tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng biyaya. Ang grace po ay binibigay sa mga taong hindi deserving. At isa po tayo sa mga yon. Pero sa kabila ng hindi tayo deserving, dahil sa biyaya po ng Panginoon, isa tayo sa pinili at tinawag para maglingkod sa Kanya. Makapaglingkod tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng biyaya. Kaya, bakit pinipili ulit ng Diyos ang least qualified? Bakit po? Dahil po sa pagpili ng Diyos, lalong nare-reveal kung gaano kayaman ang Kanyang biyaya sa atin. Tayo pong lahat ay nabubuhay sa biyaya na sobrang yaman ng Diyos sa Kanyang biyaya. Amin po. Kaya naman po, ang panglima na kasagutan, bakit pinipili ng Diyos ang mga least qualified ay dahil sa para ma-reveal kung gaano kayaman ang biyaya ng Diyos. Amen po. At punta po tayo sa pang-anim. Ang pang-anim po natin, sabi niya, confounds the wise, overturns worldly wisdom. Dito po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 20, so where is the wise philosopher who understands? Where is the expert scholar who comprehends? And where is the skilled debater of our time who could win a debate with God? Hasn't God demonstrated that the wisdom of this world system is utter foolishness? Sa Tagalog po, ang sabi niya, nasaan ang mga taong marurunong? Nasaan ang mga skriba? Nasaan ang mga bihasang makipagtalo sa panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? So, confounds the wise. Sa verse na ito, ina-address po ni Apostol Pablo ang early church sa Corinto dahil sila po ay na-impluwensyahan ng mga Greek philosophy at intellectual pride. Ano po? So, pinupoint out niya po sa verse na ito na ang mga pinakamagagaling na philosopher, scholars, debater of the world ay hindi kayang abutin o maunawaan at maipaliwanag ng isip nila ang tungkol sa Diyos. Amen po. Sabi nga po sa atin ng verse na ito, ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan. Amen po. No, so yung standard po ng Diyos ay iba sa standard ng sanlibutan. Amen. Minsan po maraming mga Kristiyano na akala nila dahil sa sobrang galing nila, sobrang runong nila, no? So sa daming alam nila sa Bible, akala nila qualified na po sila. Entitled na po sila na gamitin at para sa kanila sila dapat ang gagamitin ng Diyos. Ano po, pero hindi kailangan ng Diyos ng mga taong magagaling. Ano po? O mga matatalino. Bakit po? Kasi kahit yung mga hindi magaling, kayang gawin ng Diyos na magaling. Yung mga hindi marunong, kayang punuin ng Diyos ng karunungan niya. Amen po. Dahil ang mga hindi magaling, ulitin ko po, kayang gawin ng Diyos na magagaling. Amen? At ang mga hindi po marurunong ay kayang gawin ng Diyos o punuin ng kanyang karunungan. Yes, naghahanap ang Diyos ng kahusayan sa paglilingkod sa Kanya. Pero siya ang magbibigay sa atin ng kakayanan sa paraan niya. Amen po. Ano bang pamamaraan ng Diyos? Ang mga tinatawag ng Diyos, ang mga pinipili po ng Diyos ay ina-anoint ng Diyos. No, pag sinabing ina-anoint, binibigyan sila ng kakayanan, ng kapangyarihan, ng karunungan para magawa nila ang pinapagawa ng Diyos sa kanila. Ulitin ko po, ang mga pinipili ng Diyos ay ina-anoint ng Diyos. Ibig sabihin, binibigyan niya sila ng kakayanan para magawa nila ang kalooban niya. Amen po. At sa aklat po ng Judges, mababasa po natin ang kwento po ni Gideon. Kung meron kang katabi, pwede mo ba siyang tanungin, kilala mo ba si Gideon?
Amen? At si Gideon po, no, nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon at inaddress siya. Sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw na magiting na mandirigma. Actually, kung babasahin po natin ito ng buo, nag-question ito pong si Gideon dun sa anghel na pinadala ng Panginoon. Amen. Sabi niya, kung talagang, sabi niya, sumasa amin ng Panginoon, parang tinakwil na niya kami kasi inaapi na kami ng mga Midianita. Amen po. Pero alam niyo po, ang sagot ng anghel sa kanya, ang sagot niya po doon sa anghel, nung sinabi siya na ikaw ay isang magiting na mandirigma, no? Ang Panginoon ay sumasa iyo. Amen. Ang sagot niya po doon sa anghel, paano ko maililigtas ang bayan ng Diyos? Ang angkan ko, ang pinakamahina sa Manase. Amen. Sabi niya, yung angkan ko, ang pinakamahina sa lahat ng angkan. At ang sabi niya, at ako ang pinakamahina sa pamilya namin. Amen? So, nakikita niya yung kakulangan niya ng kakayanan, pero ang nakikita ng Diyos sa kanya ay yung potential niya, no? O yung kalooban, o yung tingin ng Diyos sa kanya. Pero alam niyo po, sabi sa kanya ng Panginoon, sa Judges chapter 6, verse 16, sabi niya, ako'y makakasama mo at iyong ibubuwal ang bawat isa sa mga kalaban mo. Amen. From doon sa inaapi sila, tapos bigla magpapakita ang Panginoon sa kanya at sasabihin sa kanya na ang Diyos o ang Panginoon ay sumasa iyo. Ano po, sabi niya, paano yun mangyayari sa tribo namin ng mga Manase? Ako, yung angkan namin ang pinakamahina at ako ang pinakamahina sa pamilya ng aking ama. Amen po. Pero ang sabi ng Diyos, sabi niya, ako'y makakasama mo. Sabi niya, makakasama niya ang Panginoon. At sabi niya, ang lahat ng iyong mga kalaban ay iyong ibubuwal. Amen? At tuloy po natin, At dahil po ang Diyos ay sumasa kanya, marami po siyang, no? So, paikling ko po yung kwento, dahil sa nakita niya yung kalooban ng Diyos, no? Sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Nagkaroon po siya ng maraming accomplishments. Ibinagsak niya ang altar ni Baal. Amen po. At pinalaya niya ang bayan ng Diyos o pinalaya niya ang mga Israelita sa mga Midianita nung time niya. At ito po yung isang popular na kwento sa Biblia na pinakonti ng Diyos itong mga sundalo hanggang sa sila ay naging 300 na lang. Pero take note, ang kalaban po nila ay 120,000 na mga Midianita, so plus mga allied armies pa. Kaya ang sabi po nila, mga umaabot po ng 120,000 to 135,000 na Midianita at allied armies ang kalaban nila. At nung time po na yon, ang sundalo po ni Gideon ay 300 lamang. So, ibig sabihin, kung ganun karami at ganun karaming kanilang kalaban, at ganun kakaunti ang mga sundalo ng mga Israelita, anong mangyayari? Ibig sabihin, sa isang sundalo nila, ang katapat niya ang papatayin niya ay 400 to 450 na mga kalaban. Alam niyo po, sa madaling kwento, sila po ay nagtagumpay. Pinagtagumpay sila ng Panginoon. Bakit po? Kasi sabi ng Biblia, ang Diyos ay sumasa kanila. At kung hindi dahil sa tulong ng Diyos, kung hindi dahil sa inanointan siya ng Diyos, hindi niya ito magagawa. Amen po. So, isa pang accomplishments niya, nung time niya, nagkaroon po ng 40 years na kapayapaan sa bayan ng Israel. Amen? Ito po ay nangyari hindi dahil sa si Gideon, hindi dahil sa magaling po si Gideon, kundi dahil sa kapangyarihan at sa tulong po ng Diyos, na nagpapatunay na ang katalinuhan ng tao ay kahangalan sa harapan ng Diyos. Pwede kasing sabihin ng mga sundalo, naku, konti na lang kami, hindi namin kaya yan. Amen po, pwede lang sabihin, maaaring isipin ng tao, matatalo yung mga yun, kukunti sila. Pero alam ng Diyos ang ginagawa niya. At dahil sa karunungan ng Diyos, sila po ay nagtagumpay. Amen po. Ulitin ko po, ang number 4, na why God keep choosing the least qualified. Number 4, sabi niya, builds dependence. Gusto ng Diyos maging dependent tayo sa Kanya, umasa tayo sa Kanya, sa kayanan niya at sa tulong niya. Amen po. At number 5, ang sabi po dito, reveals grace. Dahil po sa
ang sagot po doon sa tanong na why God keep choosing the least qualified, sabi niya, reveals grace, lalong nahayag kung gaano kayaman ang grace ng Diyos sa atin na mga pinili niya. Amen po. At ang number 6 po, sabi niya, confounds the wise. Amen? Ibig sabihin, yung mga karunungan ng tao, karunungan ng mundo ay kahangalan para sa Panginoon. Dahil ang tunay na matalino ay yung mga tao na pinili ng Diyos, anointan ng Diyos at sumusunod sila sa kalooban ng Panginoon. Amen po. Kaya hindi po hadlang yung mga kahinaan natin o hindi natin ibase dapat ang paglilingkod natin doon sa standard ng mundo. Kasi isa lang ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen po. So dapat po ang paglilingkod natin ay nakabase hindi sa standard ng tao kundi sa standard ng Diyos. Hindi sa karunungan ng tao. Ang pundasyon natin ay nakabase doon sa sinasabi o mga pangako o kakayanan o mga desisyon ng Panginoon. Amen po. So, i-close ko po dito sa isang kwento. Hindi ko sure kung kilala nyo po si David Ring. Naulitin ko po, si David Ring. Noong 1971 po, siya ay kinausap ng Panginoon, siya ay pinili ng Diyos, siya ay tinawag ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, sabi niya, mag-preach ka sa mga tao. No? Pero ang sagot niya sa Diyos, sabi niya, Lord, sabi niya, may kapansanan ako. Bakit po? Kasi si David Ring po ay merong cerebral palsy. So, ibig sabihin, yung kalahati ng mukha niya ay paralyzed at nag-shake. Nag-shake yung katawan niya at hindi siya nakakapagsalita ng maayos. Amen po? So, nung time na yon, sabi niya, Lord, nakakapagsalita ako, pero hindi po lahat ng tao ay naiintindihan ako. Amen? At sabi niya pa sa Panginoon, sabi niya, Lord, meron akong cerebral palsy. Ngayon sabi niya, imagine niyo, sinasabi ko sa Diyos na may cerebral palsy ako. Ngayon, ang sagot daw siya sa kanya ng Diyos, talaga ba? Ngayon sabi niya, tell me something I didn't know, sabi sa kanya ng Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng mga yon, ang sabi ng Diyos sa kanya, humayo ka, sabi niya, at mag-preach ka. Amen? At sabi niya, I want you to preach. Naririnig niyang paulit-ulit na sinasabi ng Diyos sa kanya, I want you to preach, no? Kahit na siya pa ay merong kapansanan o kahit na siya pa ay may mga hindi gaanong nakakapagsalita ng maayos. Nung time na yun, ang ginawa niya, bumangon siya sa kanyang kama at kinuha niya ang kanyang Biblia at binuksan verse 13. Yan. So, ulitin ko po, no? So, nung time na yon, bumangon siya, binuksan niya yung Biblia niya, at binuksan niya ang kanyang Bible sa Filipos chapter 4, verse 13. At ang nakalagay doon, I can do all things through Christ who strengthens me. No, inuulit-ulit niya, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa kabila ng nahihirapan siya magsalita, sa kabila ng shaky yung katawan niya, yung paggalaw-galaw niya, sa kabila ng hindi ganun maintindihan yung salita niya, ang lagi niyang sinasabi, I can do all things through Christ who strengthens me. At alam niyo po, nung nag-start siyang sumunod sa Panginoon, ang daming mga preachers, kapwa niya kamanggagawa ng Panginoon na nagsasabi sa kanya, hindi yan tatagal. No, sabi sa kanya ng mga preachers na ito, na sa tingin nila magagaling sila, no, hindi yan tatagal. Amen po. Ngayon, alam niyo, nag-start siyang mag-preach. At alam niyo po, ang daming mga tao ang nadala niya sa Panginoon. At minsan sa preaching niya, ang sabi niya ganyan, sabi niya, stop making excuses. Sabi niya, I have cerebral palsy. Sabi niya, hindi ko nga masabi ng maayos, ng plain, ang salitang Jesus. Pero sabi niya, dito ako, tignan ninyo ako, nakatayo ako sa harapan ninyo dahil sa tulong ng Panginoon. Sabi niya, I have cerebral palsy. Sabi niya, what's your problem? Bakit hindi kayo makasunod sa Diyos? Nung time po na yun, alam niyo po, yung anointing ng Diyos, makikita mo na kumikilos sa mga tao. Sabi niya, hindi niya hinayaan na hadlangan siya ng kapansanan niya para magamit siya ng Diyos.
Sabi niya, tingnan niyo ako, mahina ako. Sabi niya pa nga, minsan masakit yung buong katawan ko. Ano po, no, pero kayo, binigyan kayo ng Diyos ng healthy body. Pero anong ginagawa ninyo? Sabi niya, anong ginagawa ninyo para sa kingdom ng Diyos? Ngayon, amen po. At sabi niya, it's time na para tumigil ka ng kakasabi na ipagpe-pray ko po muna. And sabi niya, stop making excuses. Just do it. Kung alam mo na tinatawag ka ng Diyos, na pinili ka ng Diyos, sabi niya, sumunod ka na. Alam niyo po, nung kinukutsa siya ng kanyang mga kapwa preacher, lagi siyang sinasabihan na sabi niya, hindi yan tatagal sa ministry. Pero alam niya po, siya po ay lumipas ang 28 years. Pero siya pa rin po ay nagpe-preach. Amen? At alam ko, si David Ring ay buhay pa rin hanggang ngayon at nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Sabi pa sa kanya ng ibang mga preachers, walang mag-i-invite sa'yo. Kasi ganyan yung sitwasyon mo, ganyan yung kalagayan mo. Pero sabi niya, last year, ang natanggap niyang invitation sa mga churches ay 800 na mga invitations. Ano po? At sabi ng mga tao, hindi siya makakapagtapos ng college pero nakapagtapos siya. Sabi ng mga tao, hindi siya makakapag-drive ng kotse dahil nga may kapansanan siya pero nakapag-drive. Sabi ng mga tao, hindi siya makakapaglingkod sa Panginoon, hindi siya tatagal pero tumagal siya ng 28 years and counting. Kung di ako nagkakamali, 50 years na siya ngayon. Amen po. At ang sabi niya sa dulo ng kanyang preaching, sabi niya, if God can use me, surely God can use you. Amen po. Kapag pinili ka ng Panginoon, i-anoint ka ng Diyos. At siya magbibigay sa iyo ng kakayanan. Amen? No? Para magawa mo ang kalooban niya. Amen po. Kung kaya naman, ito po yung number 4, number 5, at number 6 sa ating topic na why God keep choosing the least qualified. Number 4, ulitin ko po, builds dependence. Ang gusto ng Diyos, maging asa tayo sa Kanya, hindi sa galing natin, hindi sa kakayanan natin, kundi sa kakayanan ng Panginoon. At number 5, nire-reveal nito ang yaman ng grace ng Diyos. Nakapaglingkod tayo, nakapagpatuloy tayo, hindi dahil sa kakayanan natin, sa galing natin, sa karunungan natin, kundi sa biyaya ng Diyos. At ang number 6, confounds the wise. So, ibig sabihin, yung standard ng mundo, hindi yun ang standard ng Diyos. Amen po? No? So, yung karunungan ng mundo ay kahangalan para sa Panginoon. Kapag ang Diyos ay pumili, ina-anoint niya yung mga pinipili niya. Amen po? Marami pa pong kwento ng mga katulad ni David Ring, may mga kapansanan katulad ni Nick Vujicic, kung kilala niyo po yung pinanganak na no arms and no legs. Nung tinawag niya siya ng Panginoon, sabi niya, Lord, paano ako susunod? Wala akong kamay, wala akong paa. Amen po. Pero si Nick Vujicic ay maraming talent. Marunong siyang lumangoy, marunong siyang mag-drive, marunong siyang magluto, marunong siyang alagaan sarili niya. Kayang-kaya niyang mag-preach. Ano po, bakit? Minsan tinatanong niya daw sa Lord kung bakit hindi siya binigyan ng Diyos ng mga kamay at paa. Pero ang sabi ng Panginoon, doon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 9, sabi niya, my grace is always more than enough for you, and my power finds its full expression through your weakness. Ano po, sabi niya, mas napaparangalan ako kung ganyan ang kalagayan mo. At kung mapapansin natin, ang kanilang mga ministry, nakakapag-abot sila ng maraming tao hindi dahil sa na-meet nila yung standard ng mundo, kundi dahil sa sumunod sila doon sa pagpili ng Diyos sa kanila. Sabi nga po, wag mong hayaan na tinawag ka lang. Sabi niya, dapat piliin mo na mapili ka. Amen po. So, magandang hapon po sa ating lahat at tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus, salamat sa mga salita mo. Salamat, Panginoon, dahil ang standard mo ay hindi yung standard ng mundo. Salamat, Panginoon, dahil ang ikaw ay nakatingin sa puso namin, hindi sa mga kakayanan namin o sa mga kahinaan namin. Salamat sa biyaya mo dahil kami ay nakakapaglingkod sa iyo, Panginoon. Lord God, hayaan mo na patuloy na sa paglilingkod namin sa iyo,
ma-please ka namin at magawa namin ang kalooban mo sa buhay namin. Ang mga salita mo ay matanim ng malalim sa puso ng bawat isang naririto na nakikinig at nanonood ng live ito, Panginoon. Abutin mo, tulungan mo, tiyan mo, Panginoon, na katulad ng mga napag-aralan namin, isa kami yung mga kwento namin sa maging inspiration para sa iba na huwag tumingin doon sa mga kakulangan, sa kahinaan, kundi sa kapangyarihan mo at sa tiwala mo sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Pinaparangalan ka namin, tinataas ka namin sa hapong ito. Pinupuri ka namin at dinadakila. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang hapon po muli sa ating lahat.